buhay. Yes, hindi po tayo pwedeng pumili ng mga magulang. Hindi tayo pwedeng pumili na maging mayaman tayo nung isinilang tayo. Hindi po natin hindi kasalanan ng mamuhay ng mahirap. Pero nung nakakilala ka kay Lord, dapat umaangat ang buhay natin. Kung dati yung mga magulang mo mahihirap, huwag kang papayag. Kasi yung mga magulang mo hindi pa nakakilala kay Lord. Kung yung mga magulang mo nagko-construction, nagta-tricycle driver, huwag po ninyo akong i-misunderstand. Hindi po masama. Kaya lang, ikaw, kaya mo bang mag-construction? Mga anak, kaya ninyo? Yung mga magulang ninyo, kaya nila kayo. Tatanungin, kaya ninyo? Kaya ninyo makipaglaba, mga babae? O dapat, makinig kayong maigi sa ipapangaral ko ngayon. But, hindi po natin kayang tapusin, no? Sa mga tatay, tumayo lahat. Hindi, okay lang, tumayo yung mga anak. Okay? Mga tatay. Lahat ng tatay, yan. Yan na. Yung mga magiging tatay. Mga lalaki, tayo. Sige. Basahin po natin yung salita ng Diyos. Sa Tagalog, yung mga kabataan, yung mga sa English, yung mga tatay. Tignan po natin kung ano po yung pag-aaralan natin sa umaga nito. Pwedeng paki-plus? Okay, yung sa Tagalog muna, mga kabataan. O sige, kasi mas matatalino sa atin yung mga bata eh. Sa kanila yung English. Amen? Payag ba kayo na mas matalino sila sa atin? Amen? So, yung iba, ayaw. So, sige. Jeremiah 29 verse 11, all young people. Tayo naman, mga tatay, ready, set, go. Yung Tagalog. Sapagkat at itong lubos ang Mental po nga tayo po naman namin. Buhay na Diyos, salamat po Panginoon sa mensaheng aming pag-aaralan sa umaga po nito. Pinagpala mo na po, O Diyos, ang iyong banal na salita. Holy Spirit, once again, minister unto us, Lord God. Lalong-lalo na po sa mga nakatayo, Panginoon. Ang mensahe pong ito, O Diyos, para sa kanila, Panginoon. Dahil meron kang plano maganda sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming nagkakaisang panalangin. In Jesus' name we pray. Pray. Everybody will say, Amen. Amen. Sige po, makakaupo na tayo. Our title for today is Dare to Dream, Secure Your Future. Or protect your future. Sino po yung gustong secure? Protektado, yung kinabukasan. Amen. Lahat gusto. Amen. Ang sabi po ng ating teksto, for I know my plans for you, a plan to prosper you, and not to harm you, plan to give you hope and a future. Si Lord, alam niya kung anong plano niya sa iyo. A plan to prosper you, and to give you hope and a future. Ang tanong, ikaw, alam mo ba ang plano sa iyo ng Diyos? Kasi sa atin po, marami gusto lang nating, Lord, payamanin mo ako. But the question is, ginagawa po ba natin yung ayon sa salita ng Diyos? Maya-maya, gusto mong pagpalain ka ng Diyos, nandun ka sa inuman, nandun ka sa bingguhan, nandun ka sa sugalan, nandun ka sa sapungan. Tapos sisisihin mo ang Diyos, Lord of me, bakit nagkaganito ang buhay ko? Pero ang totoo, sumunod ka ba sa salita ng Diyos? Now, being your pastor, students, no, it is our responsibility. Kapag nagtagumpay po yung future ninyo, dito marami na pong pumapasa ng mga license, ng mga students, dating estudyante po natin. Kasi po kapag failure kayo, pakiramdam namin na pastor ninyo, failure din po kami. Because we want you, no, na umangat po ang inyong mga buhay higit sa mga magulang ninyo. Kasi hindi po plano ng Diyos. Tignan po ninyo, for I know my plans for you.
a plan to prosper you and not to harm you. Pero tayo mismo ang nag-harm sa ating mga sarili. Bakit? Eh, hindi mo naman sinusunod ang salita ng Diyos eh. Tayo mga magulang, dinadala po ba natin yung ating mga anak sa bahay pa ng bahay? Nakita po ninyo yung mga nag-testimony kanina? Hindi mo alam paglabas ng tahanan ng iyong mga anak, nandun sila. May mga sugat pala, nandun sila sa iyo. Yung iba nagpapakamatay. Nagpunin yung pinsan ni Sister Bell. Na sinasabi niya, Lord, ibalik mo ang buhay ng akin. Kung pwede lang sanang sinyeran nila yung kanilang pinsan ng salita ng Diyos. Baka hindi po ninyo alam, mga magulang, yung mga anak po pala ninyo, nagbe-vape na. Sa kanilang murang edad, nakikipag-inuman na, nagda-drugs na. Worst is, baka nakakaramdam na po sila ng depression at gusto na nilang magpakamatay. Hindi pa po ninyo alam. Bakit? Kasi kayo, irresponsible kayo mga magulang. Hindi ninyo dinadala sa bahay pa ng bahay ng inyong mga anak. Tingnan po ninyo kung paano makasagot yung mga anak ninyo sa inyo. Bakit? Wala po silang word ninyo. I never saw my children silang dalawa nag-away. Siguro nung maliit sila. Si kahit Diyos, di ko pa po nakita nagbangayan, nag-away yung dalawa na yun. And I thank God. Dalangin ko sa kanilang hanggang sa kanilang pagtanda. Kahit yung kanilang mamanahin, huwag sila mag-away. Pag-usap pa rin sila. Amen? Amen. Kasi meron po tayong responsibilidad. Kaya nga, ang teksto po natin ngayon is, dare to dream, secure your future. Mga lalaki, next slide. Sino yung gustong mga magpapapamilya, magiging tatay, mga kabataan? No? Gusto pa. Someday, magpapapamilya. Sino yung gusto mong secure yung future mo? Merong yung pamilya mo, merong sasakyan, hindi ka na-commute. Although, wag niyo po akong once again, Mami Sanders, dito po. Na hindi po maganda yung na-commute. Hindi po. Ang gusto ko lang ipunto dito, kung nangangarap ka, may plano ka, mag-aasawa ka, ayaw mo bang meron kang sasakyan? Yung anak mo, yung asawa mo, dala-dala niya yung 2-3 anak mo, tapos sumasakay, umuulan, napakainit. Sumasakay ka. Gusto mo ba yung sumasakay ka ng jeep? Ulan na lang kung hindi ka mahulog yung mga anak mo. Sino mga lalaki dito? Mga kabataan. No? Mga tatay. Na pagka nagkapamilya ka, ikaw yan. Meron kang sariling sasakyan, nakakasundo kayo, buo yung pamilya mo, meron kang sariling bahay na hindi ka nakikisilong sa magulang mo. Sabi ko nga po sa inyo, ang tinuturo natin dito pag nag-asawa kayo mga anak, chupi, hiwalay kayo. Yan po ang tinuturo ng Bible. Humiwalay kayo sa inyong mga magulang, kahit bahay kalapati lang. Meron kayo. Mangarap kayo. This is what I am talking about you. Because without a vision, the Bible says, people perish. Kapag wala kang pangarap, ikaw ay mapapahama. So, mga anak, sino yung may pangarap ngayon sa inyo? Amen! Ha? Praise the Lord. Bakit marami? Mangarap kayo. Mahirap po yung makipagtrabaho. Ako, nakipagtanim po ako ng 10 pesos to 20 pesos a day sa matinding init ng araw. Grabe po. Kaya nung naborn again ako, sabi ko, ayoko magtrabaho sa bukid. Actually, nung nag-a-apply ako doon sa Manila, wala akong tumulong sa akin. Ang sabi nga ng nanay ko, nagalit siya sa akin. Kasi meron po akong first cousin na mayroong shipping company. Ba't di ka magpatulong sa pinsan mo? Sabi ko, hindi na, subukan ko muna. Habang nag-apply ako doon sa, naalala ko pa, sariwang-sariwa. Sa Mabini, sa Manila. Sabi ko, Lord, ma-encounter kita sa barko. Nung in-interview po kaming dalawang magkaklase, si Adonis Kaya, Denny Terror po yung nag-interview sa kanya, sa amin dalawa. Tinanong siya, sabi niya, what is the difference between a ship and a boat? Ano yung pagkakaiba ng barko at saka ng bangka?
Ang sabi niya, Sir, yung bangka, pwede mong isakay sa barko. Yung barko, hindi mo pwedeng isakay sa bangka. Totoo naman po. Oh, yes. And he was hyped. Nagtawanan yung mga tao. Ito, Adonis. Kasi ako, after mga 3 or 5 siguro ako na. Bakit nagtawanan yung mga tao sa'yo? Kinuwento niya sa akin, pati ako nakatawa. And now, nung dumating po sa akin, in interview, Cadet, what do you want to be in your life? Sabi ko niya sa akin. Ang sabi ko sa kanya, Sir, I want to become a captain someday. Hindi ko alam bakit ko po sinabi yun. Why? The power of dream and vision. Kaya ngayon pa lang mga anak, kung hindi po kayo nangangarap, sigurado hindi niyo talaga makakamtan kung ano yung gusto niyo. Ang sabi po ng Proverbs 29 verse 18, without a vision or a dream, the people perish. Ang walang pangarap, mapapahamak. No? Now, pag sinabi po nating vision, it means foresight or the power of imagination. Halimbawa po, yung isang kalpintero, pag nakita po niya yung isang kahoy, gagawin ko dito upuan. Gagawin ko dito lamesa. Gagawin ko dito cabinet. At yun nga po, katulad ng isang architect, gusto ko maging, sabi niya, pag inisip po niya, 2-story building, bungalow. 42, yun po yung nangyayari. Amen po ba? Amen. So kayo mga anak, anong gusto ninyong maging pagdating? Gusto mo ba mag-construction? Huwag na pangarap. Makukuha mo yun. Pwede. Huwag ka lang mangarap. Kaya lang, kung magpapamilya ka, ba? Anong sabi ni Kuya Willie? Bigyan ng jacket yan. Dapat bigyan ng 20,000 yan. Oh. Paano kung wala kang mabigay? Yung bigay mo, konsumisyon. Hindi mo man lang kayang ipakila yung asawa mo. Hindi mo man lang kayang ipariban. Amen po ba? Kaya alam niyo naman, yung babae, bigyan mo 20,000 yan. Yung ngiti talaga. Hanggang tenga. Pero subukan mo hindi magbigay dyan. Sigurado parang naghalo yung balat sa tinalupa. Yung mga asawa natin mukhang pera, tingnan mo. Hindi naman po, no. Pero, kinuha, alam po ninyo, mga anak na lalaki, ito kayo magpapamilya. Kukunin mo yung yung nililigawan niyo, gusto niyo. Kukunin mo doon sa bahay ng tatay at nanay niya para pahirapan mo lang. Ba, mga karinay na, nakakahiya naman kayo. Imaginein mo, billions of people around the world, yung babae na yun, ipinagkatiwala niya yung pagkababae niya sa iyo. Yung pagkatao niya. Tapos, gusto mo maglabas yan? Ba, marinin, mga anak, duminin ako. Pangalaguda pa muna yung anak tamang babay. Amen po ba? Oh. Amen po ba? Hindi po sa magaganda po yung mga anak natin dito. Lalo na yung mga anak ni Lord, nakakilala sila kay Lord, lalong bumangka. Amen? Mga lalaki, pakitasin nga ninyo. Yung mga wala pang asawa, mag-aasawa pa lang. Kasama si Louie. Planong mag-asawa. Yan. Siguraduhin ninyo, siguraduhin ninyo na bago kayo mag-asawa, meron kayong trabaho. Tinuturo natin yan dito. At hanggat maaari, habang nag-aaral kayo, mga babae, huwag muna kayong magpapaligaw. Mga lalaki, nanliligaw ka na kumukuha ka pangalan ng alawan sa mama mo. Hindi po ba? Oh. Ba't tumatawa kayo dyan? Mukhang mahirap kayo ba? Mag-aral muna kayo. No? Kasi madali pong mag-asawa. Kayo rin po yung nakakaawa. Kaya nga sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng mensahe para sa mga bata. Kasi nakikita ko may president list. Matitindi.
Tapos mag-aasawa ka ng kalye boy? Ah, ikaw rin. Mangarap ka. Mangarap kayo mga anak. Dapat meron tayong panuntunan sa buhay. Meron kang at least minimum requirements. Ano yun? Dapat born again yan. Kita kung talagang born again Haliwat ang born again yan Domingo. Tapos pag Lunes, nandun siya sa inuman. Dapat meron kang minimum requirements. Dapat yun talagang nakakilala sa kayo. Pangalawa, dapat meron siyang trabaho. President lister ka, with honor ka. Ang ganda ng trabaho mo, tapos mag-aasa. Hindi ko naman po inahamak yung... Kaya lang, mag-isip-isip naman kayo. Ayaw ba ninyong mahirapan? Kasi Lord, bahalo na yung plano na keka Alam ni Lord yung plano niya sa'yo. Ikaw, alam mo ba ang plano ng Diyos sa'yo? Kung maghanap po kayo ng isang talagang pinlalo niya yung kanyang buhay, si Pastora. Bakit? Ba? Pogi na yung asawa na. I surrender all you po. Amen? Amen. Ala ko pong kukuhanan. Oy, kayo, unang na kayo mga asawang lalaki. Binibigyan niyo ba lahat? Wala. Oh. Dapat nagbibigay kayo. Mahiya naman kayo. Bilyon yung mga tao sa mundo, ikaw yung pinagkatiwalaan niya. Tapos, pampakilay man lang, pampamakeup lang, pampariban. Baka butas-butas na yung panty ng mga asawa niyo. Kasi wala kayong binibigay. Mahiya naman kayo. So, peace po tayo ha, peace. Peace, mga lalaki. Ganyan po ba? So anyway, hindi ko po intro pa lang yun. So next Sunday, dapat mga anak, nandirito po kayo. Kasi ayaw ko pong mapahamak kayo. Amen po ba? Amen. Purihin po ang Diyos. Salamat sa mga nag-testing namin po. Dahil po lahat ay sumayo para mag-offering.